Noong nakaraang linggo pa gusto ng ilang mambabatas na matalakay sa plenary at maaprubahan ang panukalang reallocation ng 7 parliamentary district seats na dati ay laan sa Sulu. Ito ang sinabi ni BTA Deputy Floor Leader Attorney Rasol Mitmog Jr. Pero anya, hindi nakabuo ng quorum sa loob ng 2 araw noong nakaraang linggo. Ayon sa mambabatas, malaki rin ang naging epekto ng pahayag ng COMELEC na itutuloy pa rin nila ang eleksyon sa Oktubre ng 73 seats lamang ang pagbobotohan. Dagdag pa ang paglabas ng 2024 census. Pagbibigay diin ni Deputy Floor Leader Rasol Mitmog Jr. kaysa sila sa pagsusulong ng pagdadaos ng halalan sa October 13, 2025. Pero nararapat din umanong i-reconsider ang bagong datos ng 2024 census kung saan makikita ang bilang ng populasyon sa isang lugar na requirement sa redistricting. Hindi ko din maintindihan kasi initially gusto nila yung committee level. In fact, yun yung pagkaintindi namin kasi sila yung nagre-request ng caucus kaya nga hindi kami makabuo ng quorum nung Monday and Tuesday when we wanted it passed. So, sa ngayon, since na-committee level na siya, meron tayong new information, nandyan yung statement ng COMELEC, nandyan yung PSA, so nandyan yung version na bago. Tapos, syempre, yung mga iba, madami ako nakitang interested group, yung Kapay Tagaluan, yung CSU, tapos yung nangrally pa sa labas. Those things will be considered. So, sa tingin ko, it's the best and proper way. Mapakinggan natin yung Bangsamoro. Kasi nga, ang Bangsamoro ay hindi lang isang grupo. Ito ay madaming grupo na nandito tayo sa area na tinatawag na Bangsamoro. So, ang importante, maibigay natin sa taong bayan yung para sa kanila based sa tamang datos at sa pag-uusap na maganda. Sa tingin ko, hindi naman issue kung makahabol or hinahabol. Ang importante, bawat grupo ginagawa niya. Si COMELEC ginagawa niya yung trabaho niya. Si BTA ginagawa niya yung trabaho niya. Hindi ma-shortchange yung taong bayan pag ganun yung nangyayari.